Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nahalata ni Zoraida na may naninilip sa labas, pero alam niya na si Aling Turang dahil nakita niya ito. Samantala, sa pagkakataon na yon ay hindi ipinahalata ni Kamoto ang pagkabigo pagkatapos niyang malaman kay Pipita na may papasukan na naman siya bilang katulong. Kinaumagahan, kasama ni Zoraida si Darla na ang akala ay mamalingki sila. Pero nadaanan na ang palengke at nagtaka nang makaharap nila si Pipita. Inulit naman na tinanong ni Tandang Miliano si Aling Turang kung talagang hindi nagpaalam ang dalawa kung saan sila pupunta. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pera. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay, wala naman akong nahalatang daga. Mas lalo pang walang pusa. Ay, hindi ko talaga maintindihan ang ibig sabihin ni Madam Zoraida. Pag-iisipan ko pang mabuti. Nakapagluto ka na ba, Pipita? Ay, atrasado akong nagising. Ay, niluluto ko pa lang yung ulam, Aling Turang. Kahit hindi na ninyo ako tulungan, kaya ko naman to. Abay, nakakuha si Zoraida ng alerto na katulong. Ay, sige, Pipita. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ay, ito yatang binan ni Sir Miliano ang isang maging amo ko. Oh, bakit nakatanga ka pa dyan, Pipita? Ay, hindi lang kape Aling Turang. Pepita, mamaya pa ako mag-aalmusal. Nagising na pala kayo, Aling Turang. Ha? Ay, kagigising ko lang, Zoraida. Nakapagluto sana ako sa ganitong oras. Ay, malapit na rin maluto itong niluluto ko. Hindi bali. Maaga pa namang masyado kung mag-almusal na. Nagtatago pa yata ang mga daga. Dahil nakita nila ang pusa na nanghuhuli ng butike.
Aba, ay bakit yung mga pusa at daga, Surayda? At nadamay pa ang mga butik eh. Ang galing magtago, mga daga. Kung nagrurunda ang pusa, Ano kayang ibig sabihin ni Madam Zoraida? Hindi ko maintindihan talaga ang sinasabi niya. o kumain ka lang dyan, Pipita. Ako nang mag-asikaso kay Papa. Aba, wala naman ang paborito kong itlog, Pipita. Hindi ba sinabi ni Turang sa'yo yan? Papa, ako ang nagsabi kay Pipita na mali ang laging itlog ang inuulam ninyo. Baka tataas pa ang kolesterol ninyo. Ano naman yan? Bakit nung bata pa ako, laging itlog ang inihahanda ng inay dahil marami kaming alagang manok noon? Noon yun. At huwag na kayong pilosopo pa. Si Turang nabiyanan ko. Si Daria, natutulog pa. Kanina pa, pagkatapos na magkape, lumabas na at nagwawalis pa. Dahil si Pipita ang magluluto. Tingnan ninyo yan, inay. Hindi kayo nag-iingat. Paano kung matuklasan ni Surayda na inuutusan ninyo si Pipita? Ay, nagulat nga ako nang biglang nagsalita si Surayda. Maaga pala siyang nagigising. Nasanay na maagang magising, inay. Hindi bale, at aalis din si Surayda. Ay, kung bakit kasi kumuha pa ng katulong. Sana ako na lang ang sweldohan niya. Yan ang kinaiinisan ko, inay. Si Pipita raw ang mag-aalaga kay Miliano. Haba, ikaw naman ang asawa niya, di ba? Pabayaan lang ninyo. Basta makaalis ang babae na yan, ay magagawa ko ang gusto ko. Mamaya pa daw yung nagbibinta na suki ko na pagbilhan ko ng sariwang isda. Kung nagbabakasyon ako, Pipita, nirarasyonan ako. Kaya mag-grocery pa tayo. Hindi na may habol ang lutuin na tanghalian. May habol mo pa dahil isasama kita para sigurado na hindi marinig ng mag-ina ang sasabihin ko sa'yo. Ha? Anong sasabihin niyo sa akin, madam? Ikaw ang mag-aalaga kay Papa, ha? Baka maglakwat siyang babaeng yon. Si Darla, ay gusto kong sundan mo sa lahat ng pupuntahan niya, ha? Madam? Naintindihan mo ba, Pipita? Madam, hindi naman ako detective. Alam ko na hindi mo trabaho ang ipapagawa ko sa iyo. Pero gagawin mo at dadagdagan ko ang sweldo mo. Nabusog kayo, sir? Ang sarap ng sinigang na isda na binili ni Madam Zoraida na inuulam natin. Ay, parang burol lang ang dighay ko. Pero mabuti na ang dighay ko kaysa naman umulan. Papa, hindi pa tag-ulan dito sa Pilipinas. Sana di uulan ngayon. Bakit nagsisisi ka ba na nagbakasyon dito, Zoraida? Ano naman ang pagsisihan ko? Nangulila ako sa inyo. Ay, talagang nabusog ako. Yun ang klase ng isda na hinahanap ko. Paano?
Hindi kayo nag-uulam ng isda at gulay. Puro na lang karne. May kulang sa inulam natin. Yung longganisa at tapasana. At saka may kamatis na sausawan. Papa, maraming kanin na makakain ninyo kapag ganun ang ulam ninyo. May binili kaming longganisa, sir. Pero pang sahog daw sa pinakbet. Yan pinakbet ang gusto kong gulay. Pero yung walang ampalaya dahil nakaka-high blood. Sino naman na nagsabi sa inyo na nakaka-high blood ang ampalaya, Papa? Ikaw, Pipita. Kanina ka pa sir ng sir sa akin. Tawagin mo na lang akong Major. Aba, bakit Major, Papa? Maalala ko, oo nga pala. 3 beses kayong tumakbo na kapitan noon pero natalo kayo. Oo, dahil ayaw kong bumili ng butante. Ang dahilan, hindi ako nakapag-hotel kung walang kuryente. Ay, delikado talaga ito, Darla. Bakit hindi na tayo nakakatikim ng karne? Dati, hindi tayo nag-uulam ng gulay. Ayoko nang mag-ulam ng gulay, inay. Dahil nagsawa na ako nung bata pa ako. Kaya nga, nakipag-asawa ko kay Miliano, kahit matanda na. Ay, paano na, Darla? Hindi ang Pipita na yan ang masusunod. Baka sila na ni Miliano ang mag-asawa. Ha? Ay, papayag ka? Pero may itsura din ang katulong na yan. Hindi ako papayag, inay. Ang ibig kong sabihin, ako ang masusunod, hindi ang katulong. Eh, paano kung magsumbong kay Suraida? Kahit magsumbong. Dahil ang gusto ni Miliano ang masusunod. Ang matandang yun. Kung anong gusto, yun ang masusunod. Ang bango ng kwarto ko. Talagang mabuti kang katulong, Pipita. Kailangan na gawin kong mabuti ang trabaho ko, madam. Oo nga pala. Babalik na ako sa Amerika sa susunod na araw. Dahil maraming naghihintay na trabaho ko doon. Paano ko kaya maibibigay ang sweldo mo? Kayo po ang bahala dyan, madam. May kinausap na ako na magbabayad sa iyong benepisyo. Pwede ko namang ibigay ang lahat ng sweldo mo. Kaya lang, baka malaking halaga ang hihingin sa akin ng papa ko. Hindi, kahit ipadala na lang po ninyo, madam. Hindi bale. Kasi simula ko pa lang nakatulong ninyo. Ganito na lang. Ganito ang gagawin ko, Pipita. Ikaw na lang ang padalhan ko ng pambili sa lahat ng pagkain ni Papa. Isabay ko na rin doon ang sweldo mo. Sige po, madam, kung may tiwala kayo sa akin. May tiwala ko sa iyo, Pepita. Kaya lang, baka hindi pumayag ang papa ninyo. Kausapin ko ang masinsinan. Maintindihan niya yun. At kung si Madam Daria ang magreklamo, paano, madam? Ako nang bahala dyan, Pepita. Huwag mong problemahin ang babaeng yun. Ang akala ko, hindi ka maghihiwan ng pera. Oh, magkano yan? 50,000 piso, Papa. Malaki rin ang nagastos ko sa pagka-ospital ninyo. Saka na ulit ako magpapadala. Magkano lang ba na panggastos yan? Papa, wala na kayong gagastusin dito sa bahay dahil kompleto ang grocery na kakailanganin nyo.
Punong-puno ang ref ng abasto. May isda doon, may... Basta kumpleto. Ano? Purgahin mo ako ng mga isda, Zoraida? Huwag na kayong magreklamo. At hindi kailangang mag-ulam ng karkarni dyan. Gulay at isda ang dapat kainin ninyo ngayon. Sige lang. Pero pag umalis ka, magagawa ko lahat ng gusto ko. Binilin kong mabuti si Pipita. Kahit tingnan ninyo ang ref, walang laman na karne. Aba, hindi naman yata katulong si Pipita, kundi ampun mo. Anong ampon ang sinasabi ninyo, Papa? Para sa iyong kabutihan ang ginagawa ko. Oh, bagay din sa inyo ang damit kong ito, Tita Darla. Wala kang dadalhin pagbalik mo sa Amerika? Para kang namasyal sa lawag na walang binili. Mhm. Oo, kaya pumunta ka sa beach na hindi na naligo. Ay, may sasabihin ako sa iyo. Sana hindi niyo papabayaan si Papa. Kahit hindi mo sabihin yan, Zoraida, talagang ganun ang gagawin ko. Mahal ko ang papa mo. Kaya naisipan niyang mag-asawa para may kasama. Kailan ba ang flight mo? Bukas na. Kung ganun, ihahatid ka na namin. Kahit hindi na. Baka sakaling magbakasyon ako uli dito. Mabuti naman kung lagi kang nagbabakasyon, Zoraida. Ay, hindi ko na mahintay. Nabigyan ako ng pera ng babaeng ito. Aba, talagang puro isda naman ang laman ng rep at walang karne. Yan ang bilin sa akin ni Madam Zoraida, Aling Turang. Para sa kalusugan ng isda at gulay. Naku naman, pupurgahin mo kami at walang karne. Ay, ayaw naming malagyan ng damo ang aming tiyan. Ano ba naman kayo, inay? Si Pipita ang masusunod. Kaya wag na kayong magreklamo. Ano bang problema ninyo? Parang hindi na kayo kumakain. Eto ang pera. Si Pipita ang utusan mo. May gagawin ako doon sa kwarto. Halina kayo, inay. Tulungan ninyo ako na magpalit ng kurtina sa kwarto namin ni Emiliano. Sandali lang. Huwag muna kayong umalis. Ano bang gusto mong ulam? Ay, karne sana. Puro naman kasi gulay at isda ang laman ng rep. Chapsoy ang gusto kong ulamin. Lalo na pag maraming sahog na karne. At kunting atay lang ang maihalo, sir. At saka itlog ng pugaw. Magluto ka ng karne. Eto ang 5,000, Pipita. Ha? Ibili mo lahat ng karniyan. Asus, maraming karne yan, sir. Sige na. At sanayin mo ng major ang tawag mo sa akin. Para kung ano ang utos ko, gawin mo agad. Anong nangyayari sa'yo, Darla? Ipahintulot mo na si Pipita ang mamamalengke? Yan lang na bagay. Pabayaan na ninyo, inay. Magpapagod lang ako. Ang sabi mo kanina ay tutulungan kitang magpalit ng kurtina dito sa kwarto ninyo. Dahilan ko lang yun. Trabaho ni Pipita yan. May pupuntahan ako. Kanina pa nagtetext sa akin. At hindi na rin makapaghintay. Tinawagan niya ako, pero hindi ko sinagot.
At bakit? Sino ba yon, Darla? Isang kaibigan. Mula nang dumating si Zoraida ay hindi na ako halos nakakalabas. Mabuti nung nasa ospital pa si Emiliano. Nakakapuslit ako na makikipagtagpo. Makikipagtagpo ka? Oo, makikipagtagpo ako, inay. Ano bang naiintindihan ninyo? Madam, talagang hindi ko makontra ang papa ninyo. Binigyan niya ako ng 5,000 para pambili ko ng puro karne raw. Yan nga pong sabi ko, sang katambak na karne. Isang baboy na yon. Nagreklamo si Aling Turang, madam. Nagreklamo na walang karne. Ayaw daw niya nang malagyan ng damo ang kanilang tiyan. Ay, totoo po yun, madam. Maarte silang magina. Buti sana kung hindi alam na nangunguha lang sila ng saluyot at sa kung ano-anong damo sa bukid. Ha? Ano pong gagawin ko, madam? Ha? Yan ang rason? Yung presyo ng karne na mataas ngayon? Ay, sige po, madam. Subukan kong sabihin. Ha? Ano po? Baka mapasama na naman ako sa magina. Pagbintangan nila ako magnanakaw. Sige po, madam. Pero paano yan? Bibili ako ng karne pero buto-buto. Parang yung para sa aso. Sige po, madam. Subukin ko. Bumili ako ng buto-buto. Basta masabing may karne sa rep. Sige po, madam. Bye. Ay, naku. Paano yun? Ganyan talaga ang plano ni madam. Kaya lang, siguradong awayin ako na mag-ina na yun. Bakit tinawag niyo ako dito sa kwarto ninyo, Aling Turang? Wala naman kayong sakit. Bakit? Itsura ko ba ang may sakit, Pipita? Mas malakas pa ako kesa sa'yo. Ang akala mo yata ay hindi kita sisitahin. Ha? Bakit po, madam? Hindi mo pa nalinisan ang kwarto ko. Abay, muntik na. Ang lahat ng trabaho rito sa bahay ay ako ang gumagawa. Kayo na ang maglinis sa sarili niyong kwarto. Nagre-reklamo ka ba? Gusto mo na ireklamo kita kay Emiliano, ha? Aling Turang, huwag ninyo akong utusan. Kaya ninyo yan. Uy, ngulang yan ang Pipita na yan. Iniwanan ako dito. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Magkakasakit kung walang pira. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.